Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay August 7, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 16, verse 24 to 28. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig niyo namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang nanggahangad na maligtas ang kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin, ay siyang magkakaroon nito." Anong mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung katumbas naman ito ay ang kanyang buhay. Anong maibabayad ng tao para maibalik ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ng kanyang mga anghel. Sa panahong iyon, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Friday po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana ay pagkatapos ng mga habagat, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa opening ni Jesus, sinabi na kagad niya, "Kung ibig niyo namang sumunod sa akin, itakwil niya yung kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Therefore, yung pagsunod kay Jesus for today's gospel, merong tatlong malinaw na pagkilos. You have to deny yourself, take up your cross, and follow me. Denying ourselves ay hindi nangangahulugang wala tayong halaga o kailangan pabayaan natin sarili natin. Ang ibig sabihin nito ay hindi dapat na tayo ay nakatuon lamang sa sarili natin. Hindi yung ano ba ang gusto ko, kundi Panginoon, ano ang nais mo. Yung pagpupasta ng krus naman, carrying our cross, taking up our cross, ay hindi simpleng pagtitiis sa lahat ng problema. Noong panahon ni Jesus, malino ang kahulugan ng krus. Yon ay yung pag-aalay ng sarili. Kaya ang pagsunod kay Jesus ay may halaga. May mga bagay tayong kailangan ng talikuran. May mga desisyong mahirap gawin. May mga pagkakataong pipiliin natin ang tama kahit hindi convenient. Kaya, aminin natin, in our daily life, ayaw natin ng mawalan. Ayaw natin mawalan ng pera. Ayaw natin mawalan ng opportunity. Mawalan ng comfort. Pero tingnan niyo po, habang tumatanda tayo, may natututunan tayong may isang mahalagang bagay na hindi lahat ng nawawala sa atin ay kawalan. Ulitin ko, hindi lahat ng nawawala sa iyo ay kawalan. Maaaring may trabahong nawala, pero doon natin natagpuan na mas magandang direksyon. Merong relasyon na natapos, pero doon natin natutunang mahalin at respetuhin yung ating sarili. May planong hindi natutuloy, pero kalaunan, naintindihan natin may ibang plano ang Diyos. Kaya may pagkakataong sinasabi natin, "Lord, bakit mo naman ako pinabayaan?" Pero makalipas ang ilang taon, anong sasabihin mo sa sarili mo? Kaya pala. Ito ang mahirap sa pagsunod kay Jesus. Madalas, gusto nating malaman kung ano ba yung kabuuang plano bago tayo sumunod. Kung pwede nga lang, "Lord, ipakita mo sa amin, saan po ba kami patungo rito at saka ako susunod sa iyo." Pero ang sabi ni Jesus, "Follow me." Hindi understand everything. Minsan, ang pananampalataya ay pagbitaw kahit hindi pa malinaw kung anong susunod. Binibitaw mo yung pride mo kung kahit hindi pa nagsosorry. Binibitawan natin sama ng loob upang makapagpatawad. Pagbitaw sa comfort para makapaglingkod. Binibitawan natin yung mga sarili nating plano
para sa direksyong ipinapakita ng Diyos. At marahil, ito yung pinakamahirap, yung panalangin na, Lord, I surrender. I surrender. Pero ito ang challenge ng gospel natin ngayon. Sumunod, pasanin ang krus, at sumunod sa akin. Let us pray. Panginoong Jesus, mahirap para sa amin ang bumitaw. Madalas gusto namin we take control of everything. Pero ngayon, tinuturuan mo kaming magtiwala. Bigyan mo kami ng tapang na talikuran ang anumang humahadlang sa aming pagsunod sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas upang pasanin yung krus na bahagi ng aming pagiging tapat sa iyo. At kapag kami ay nawawala, ibalik mo kami, Panginoon. Balik mo kami, Panginoon, kung saan talaga kami nabibilang. Ang lahat ng ito ay iniaalay namin sa matamis na pangalan ng iyong anak. Kasama mo ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Friends, share natin yung audio gospel na ito. Share natin ito sa ating mga kaibigan, kakilala, sa ating mga GC, sa ating mga classmates, sa ating mga kasama sa trabaho. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.